Ang muling pagkikita ni na Arthur at Lucas at mukhang preskong-presko pa sa isipan ng ating bida ang ginawang kabulastugan ni Lucas hindi lang sa kanya kundi sa buong kasamahan nila. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan sinabi ni Director Goodsky ang kanyang naging plano na napawi kong, ano sa tingin mo Arthur kung ikaw muna ang gumanap bilang pansamantalang professor para sa practical mana manipulation class? Hindi ka agad nakapagsalita si Arthur at tinitigan lang ang direktor, kung saan bigla nga siyang napalingon-lingon sa gilid kung may tao ba sa likod. Kaya sinabi ng direktor, ikaw ang kausap ko Arthur. Napatanong ang ating bida kung ano nga ba talaga ang sinabi ni Kathleen sa direktor para umabot sa ganito ang lahat. Kung saan napakindat ang direktor at sinabing, Kathleen na lang pala ang tawag mo ngayon sa prinsesa ng sapin. Mukhang magkakaproblema tayo Arthur. Kung ang dalawang puso ng prinsesa ay aagawin mo, baka ikaw ang maging dahilan ng pagkakaroon ng civil war sa dalawang kaharian. Kaya parang pinagpag ni Arthur ang kanyang imagination at sinabing, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Anyways, nagbibiro ka lang naman diba? Estudyante pa lang ako na parang hindi ko pa nga natatapos ang first day of school ko. Posible ba talaga maging estudyante habang isa ka rin professor? Kaya sinabi ng direktor, pakiusap, hindi mo na kailangan laliman pa ang iyong pag-iisip. Simple lang naman to. As long as nasasabihin ko, lahat ay pwede. May mga pagkakataon na rin na isang high qualified na upperclassman student ay nagtuturo ng mga basic courses. Napatanong si Arthur patungkol kay Professor guys. Napasimple namang sagot ng direktor, nakakatapos lamang nilang tanggalin si Professor guys sa academy na to. At huwag magulat si Arthur dahil nagsimula kaagad siya ng investigasyon nang narinig niya ang patungkol dito. At dahil sa tulong ni Princess Kathleen, wala nang pagkakataon si guys para ipagtanggol ang kanyang sarili. Wika ni Arthur na sa kabila nito, mukhang ngayon lang niya nakita ang prinsesa na ganun kainis, tulad ngayong araw. Realizing na hindi nagbabago ang mukha ni Kathleen, galit man ito o hindi. Ngunit napaduko pa rin si Arthur dahil hindi niya naiintindihan kung bakit ito ginagawa sa kanya ng direktor. Napasimpleng sagot ng direktor na dahil may bakanting pwesto at gusto kong ikaw ang pumuno nito, yun lang. At pakindat na sinabi, wala akong ibang pakay sa iyo Arthur. Hindi mo na kailangan maghinala. Pero naniniwala ako na ito ang magandang pagkakataon para maitayo mo ang iyong magandang reputasyon nang hindi kinakailangan talunin ng isang professor. Mapapansin ka nga lang ng kaunti pero nasa mabuti akong posisyon para ipagtanggol ka kung kinakailangan. Di ba? Uwi ka ni Arthur na siguradong magrereklamo ang mga magulang niya dito. Ngunit paliwanag ni Director Goodsky, magrereklamo nga sila. Pero ako naman ang direktor at mas mabuting solusyonan natin ito kaysa sa kansilahan ng klase. Nasa sayo naman ang pasya. Pero hindi ba na mas makabubuti kung sa ganitong paraan mo igugugol lang yung oras kaysa sa umupo ka lang sa isang klase na clearly overqualified ka naman dito? Nagkatitigan ng dalawa at naisip ng ating bida na hindi rin naman niya kaya na manatiling low profile pagkatapos ng nangyaring laban against Professor guys. Kung kaya't sinabi niya, sige papayag ako. I'll give a shot. Kaya napangiti ang professor dahil natapos na rin ang pahirapang pakipag-deal niya kay Arthur. Umalis na ang ating bida habang ang direktor at ang kanyang band na owl ay napatanaw kay Arthur at napatanong siya kung ano bang meron sa batang ito na palagi siyang nagiging alerto. Mas kinakabahan pa siyang makipagnegosasyon sa batang ito kaysa sa pakikitungo sa mga pamilyang maharlika. Kaya tinanong niya ang kanyang band kung ano ang palagay ni Javier patungkol kay Arthur. Wika ni Javier na siya ay kakaiba. Huwag mong ituring si Arthur Lewin na isang bata, whether it is mental acuity or emotional maturity, dahil marami pang mas malalim sa kanya kaysa sa nakikita ng ating mata. Kaya napatanong ang direktor kung ano ang nagbibigay kay Javier ng ganoong kasiguraduhan. Nasagot naman itong ang kanyang band na napawikang ang tunay na anyo ng White Fox na yon ay isang dragon. Kaya sobrang nagulat ang direktor na napawat sa kanyang narinig. Dagdag pa ni Javier na suspetsya niya kapag tuluyang na-develop ang dragon na yon, hindi na may hahambing ang lakas niya sa band ni Arthur. Kaya binalaan ni Javier ang direktor na huwag gawing kaaway si Arthur Lewin dahil kung pakikitunguhan mo ito ng may tiwala at respeto, magiging pinakamalakas mo siyang kakampi. Pero kung siya ay pagtaksilan, maaaring siya ang maging dahilan ng pagkabagsak ng kontinenteng ito. Pagkatapos, nagkaroon na ng lunch break at ititinawag ni Elijah si Arthur at nag-save talaga siya ng maupuan para sa kaibigan niya at mukhang may kasama na atang babae itong si Elijah.
Ipinakilala ni Elijah kay Arthur si Charlotte at si Charlotte naman ay pinakilala kay Arthur, ang kanyang best friend at roommate. Napatanong ang ating bida kung kumusta naman ang klase ni Elijah habang wala siya. Nasagot naman itong mas mabuti nga kung wala ka, habang itong si Selvi ay naglalaway na sa pagkain ni Arthur. Ngunit napansin niya na parang gusto siyang hawakan ng babae, kaya parang pusa na nanggigil itong si Selvi. Habang sina Arthur at Elijah ay patuloy pa rin sa pag-uusap sa klase nito kanina. Sa particular na gusto ni Elijah ay ang basic chain casting. At dito ipinakilala ni Elijah si Charlotte na magaling sa chain casting. Kaya napahawak tuloy si Charlotte sa mukha niya at napasabing, "Huwag mo nga akong ipahiya, Elijah." Napatanong si Elijah kung kumusta naman si Arthur. Balita daw niya, binugbog daw nito ang isang professor. Nasagot ng ating bida na parang nahiya siyang pag-uusapan na wikang, patungkol dyan. Ako tuloy ang papalit bilang professor sa klase na yon. Kaya na-splurt tuloy ang lahat ng inuya ni Elijah na pagkain sa mukha ni Arthur. Napawat sa gulat si Elijah. Hindi siya makapaniwalang magiging professor ang kaibigan niya. Habang ang ating bida ay napapunas sa kanyang mukha, oo na nga. Kaya huwag kang basta-basta dumudura sa isang professor. Nasagot naman ni Elijah, professor ka dyan. At naisipan niyang magkating minsan at dumiretso sa klase ni Arthur. Gusto niya makita kung paano kumilos bilang isang professor ang kaibigan niya. Biglang naalala ni Elijah na siya pala at si Charlotte ay pupunta ng downtown para mag-shopping. At gusto niyang sumama si Arthur. Kaya parang kiniliti sa tuwa itong si Charlotte na napasabing dapat kang sumama, Arthur. Napasmay lamang ang ating bida at humingi ng pasensya dahil hindi siya pwede. May 3 klase pa kasi siya pagkatapos dito at hindi niya pwedeng palampasin ang klase ng mga upper class division. Kaya pangiti na sinabi ni Elijah, mukhang tayong dalawa lang talaga ang pupunta, Charlotte. Kung saan napakamot sa mukha itong si Charlotte na may nakalimutan pala ako. May ibang plano pala ako ngayong araw at biglang tumayo si Charlotte at napasabing sunod na lang siguro kapag tayong 3 ang lalabas. Kaagad nagpaalam si Charlotte at mukhang alam na ni Arthur kung ano talaga ang pakay ng babaeng ito para madiskartihan siya. Habang itong si Elijah ay walang kaalam-alam na ginamit lang siya at sinabi sa sarili na mukhang importante nga talaga ang ibang plano ng babaeng yon. Kaya mag-study na lamang siguro siya sa library. Biglang napatanong si Elijah kay Arthur kung okay ba ang babae na yun para sa kanya. Nawikang, ano sa tingin mo, Arthur? May pag-asa kaya ako? At si Arthur naman ay napasmirk at hinawakan ng likod ni Elijah upang bigyan ng payong kaibigan na napawikang, feeling ko makakahanap ka pa ng mas better brother. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan pumunta na si Arthur sa sunod niyang klase, kasama ang mga upperclassmen. Kaya nang papasok na ang ating bida, lahat ay napapatingin sa kanya. Hindi nila mapigilang mapag-usapan si Arthur Lewin, na isang first year na hindi lang tinalo ang isang professor, kundi naging professor din mismo. May biglang tumawag kay Arthur na napasabing, hindi ko inaasahang makikita kita dito sa upper class, Arthur Lewin. At ito pala ay sina Claire at Cortez na makakasama niya sa klase ng mga upper class division. Lumapit ang dalawa at sinabi ni Claire na masaya siyang makita dito si Arthur Lewin at bigla niya itong inakbayan at pakindat pa na sinabi, hindi natin ipapahiya ang disciplinary committee. Ayos ba? Nasagot naman ni Arthur, huwag ka mag-alala, gagawin ko ang lahat. Habang itong si Groder ay napapabehave talaga sa takot kapag nandyan si Selvi. Napatanong ang ating bida kung sila lang ba ang nandito at napansin nga ni Cortez na meron pang iba at mukhang nandito na sila. At ito nga ay ang taga-student council sa pamumuno ni Tesha Eralet. Biglang napansin ni Tesha ang isang napaka-familiar na mukha, kaya napasmile nga itong si Arthur towards Tesha at wala ngang kalalagyan ang saya ni Tesha nang nakita si Arthur sa parehong klase na papasukan nila. Ngunit biglang binati ni Claire si Tesha ng good afternoon, princess, habang inakbayan si Arthur ng mahigpit at dinikit pa talaga niya ang mukha niya sa mukha ni Arthur. Kaya ang saya na nararamdaman ni Tesha kanina ay pumutok na parang bula at biglang napasimangot kung kaya namutla na nga itong si Arthur nang na-realize na hindi ito maganda. Umalis si Tesha na nakasimangot ang muka na hindi man lang pinansin ng dalawa at walang iniwang salita. Kaya nagtataka tuloy itong si Claire kung ano ang nangyari sa president nila. Wala ata sa mode at si Arthur naman ay napasabi na lamang sa sarili, ikaw kasi. Umiwas na lamang si Arthur, dala ang bigat ng balikat at napabuntong hininga. Ngunit bigla niyang napansin ang isang napaka-familiar na aura kaya hindi nakapagpigil si Arthur na mapag-grip sa kanyang kamao dahil preskong presko pa sa kanyang isipan ng ginawang kabulastugan ni Lucas Wikes hindi lang sa kanya kundi sa buong kasamahan nila. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like,
comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!